Tayo ay nasa huling araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Nawa ay patuloy tayong taglawan ng liwanag ng Kristong muling nabuhay. Ito ay yung tawag na natin ay pagbaba ng Espiritu Santo, Pentecostes. 50 days, exactly, bahagi na ipinagdiriwang namin ngayon sa araw ng ito. At bahagi ng pagtuon na kanina saan mo responsoryo, ibinahagi namin. Ano yung sinabi namin kanina? Espiritu mo'y sumuhin upang lahat ay baguhin. Kaya nga, yung ako ay naman siya sa Ebanghelyo ay tanggalin niyo ang Espiritu Santo. Well, sa biyaya ng pinagdagdag ang Espiritu Santo. Pero parang ito, na nakita natin ito, tulad ng liwanag na minamanay mo ng sasali ng sensoryo, ipadala mo ang Espiritu Santo at ang lahat ay ipagawin. Pero apat lang ang ating pagkailangan sa araw na ito. Para makita natin na inuupan tayo ng Espiritu Santo. Kasi nakita natin bilang pagdiriwang natin sa araw na ito na kaarawan ng simbahan. Kasi sa pamagitan ng pagbaba ng Espiritu Santo, isinilang ang simbahan na tinatawag ng ating Panginoon Jesucristo. Ano yung pagkakulit? Unang, nakita natin mga tao. Ang mga alagaan ay nagtatago sa tinatawag nating apero. Nakabili ng kapito ng bahay. Bakit? Binahayag ko sa Ebanghelyo natin. Sa kanilang pinag-ipunan dahil sa takot nila sa mga huli. Ngayon pa lang na ito, marami tayong nakikitang takot. Takot sa krisis na hinaharap natin, sa bukas na hindi natin alam kung ano ang mangyayari, sa ekonomiya na hinaharap natin, yung mga hamon at problema na nakakasalamuhan natin. At alam natin, may dalawang uri ng takot. Yung tinatawag natin ang founded fears. Natatakot tayo kahit na walang dahilan. At may takot tayo, may dahilan sa Ebanghelyo. Talagang may dahilan. Kasi hindi lang dapat mawala yung takot natin, hindi lang sa pagkakas walang dahilan. Dapat mawala yung takot natin kahit na may danger, may panganib. Katulad ng mga alagad na nanganib, bakit? Ay pakalusutin sila ng mga gulo. Sila'y nagtipon-tipon. Ito yung mga nagkasulat na Jesus na ipinako sa krus bilang ayon ng mga gulo. Paano mawawala yung takot? Makamit natin ng kapayapaan. Kasi yung sabi ni Jesus, tumayin nyo ang kapayapaan. Kapanalan ng kalooban. Bakit magkakaroon tayo ng kapanalan ng kalooban? May nalalaman, may mga kaawin. Kasi hinihingahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Yun yung sabi ni Jesus, sa mayroon, kapayapaan. At hiningahan
Ibinahal niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Bahala niyo kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban. Bakit? Kasama natin si Jesus. Yun yung kaganapan ng pangako niyo ng Diyos. Hindi niya tayo iiwanan hanggang sa huling usapan. I will be with you until the end of time. At yun ay sa pamagitan ng presensya ng Espiritu Santo. Yun yung hininga. Kung kung babalikan pa namin ang aklat ng Genesis sa pagkakain sa tao, makikita natin hiningaan ng Diyos yung puti na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Kaya naman po magkakaroon tayo ng kapanatagan namin yung presensya ng Espiritu ng Diyos. May danger matawala. Bakit? Nagkuwala tayo ng kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya, hindi namin palagi sa mga panahon ng pangangamba, awitin natin yung awit ng halina ng Espiritu Santo. Kung kaya ka sa hintinan ng natin, puspusin ko kami ng Espiritu Santo. Pangalawa, bahagi yun na nakita natin sa ikadalang pagbasa. Yung tinatawag ko natin Spirit in tongues. Hindi pala unang pagbasa sa aklat ng mga Kawan na ipinahayag na narinig ng mga tao wala ang mga kalabal. Nagsalita sa kanilang sariling wika. Pero naiintindihan ng iba't ibang uri ng tao nagkaroon sa iba't ibang lugar. Galing sa Egypt, galing sa mga bayan na Greece, sa mga Romano. Nagsasalita sila ng sarili ng wika, Aramaic. Pero naiintindihan nila ang isang maganda ng pagkilos ng Espiritu Santo yan. When we speak, tayo naging-dahilan ng pagkakunawaan. Kasi may mga tao kapag nagsalita, gusto lang nila magsalita. At kung minsan, yung kanilang magsalita, kasi gusto lang nila magsalita, nakagawdo. Nagbibigay ng paglabo lalo. Hindi makita yung katotohanan. Nawawala yung pagkakunawaan. Tayo bagay, sumising bulong sa pagkakunawaan. Dapat nang unawaan ay nagdaan tayo ng pagkakunawaan. Maliwanag yun. Pinupustos tayo ng Espiritu Santo. Katulad ng mga nakaunawa ang ibang tao kahit na iba ang kanilang ginamit na salita. Pangatlo, panaya ng pinahayag ng buong kapal sa ikalawang pagbasa sa sulat sa ipagod sa mga Korinto sa kanyang ikalawang sulat. Ano yun? Parang masabi natin ang pinupustos ng Espiritu Santo ay pagkakaisa. Sa panahon ng pagkahiwa-hiwalay, wala doon ang presensya ng Espiritu ng Diyos. Division ay yan ay tanda ng demonyo. Bahagi
ang tanda ng Espiritu ng Diyos ay pagkakaisa. Ito sabihin, Father, magkakaiba tayo. Marami tayong pagkakaiba. Kaya nga, yung analogy na ginamit ni San Pablo sa kanyang sulat sa 4 Corinto, alam kanya ginamit natin iba't ibang bahagi ng katawan. Pero isang pagkilos, bahagi ng katawan, coordinated, pagkakataon, ano yung inaanak mo? Pagkakaisa. Hindi yung anong inaanak mo? Away. Wala din ang Diyos. Kapag ang anak mo yung away, pagkakataon, nato natin maunawaan niya sa susunod na linggo. Kasi yung susunod na linggo ay alin? Yung kapistahan ng banal sa mundo. Pero yung ano, tayo ba tayo simulo ng pagkakaisa o pagkawatang-watang? Pinupuspus ba tayo ng Espiritu ng pagkakaisa? Pang-apat, pagpapatawad. Ang paghingi ng tawad at ang magpatawad. Kahapon ay may inilibing ako. Inilibing ay namatay sa saksak. Taga. Mahirap magpatawad. Napakainit. Kaya po kung minsan hindi ba sinasabi, bakit mo hindi pinupuspus ng Espiritu Santo? Hindi makapasok ng Espiritu Santo sa inyong mga puno ka ng galing. Puno ka ng pag-iiganti. Hindi papasok sa iyo ang Espiritu Santo. Pinakailan na natin, ang bayarin mo lahat yan, alisin mo sa puso mo. Kapag ang puso mo ay punong-puno ng pag-iiganti at galing, hindi ka pababayaran ng Espiritu Santo. Maliwanag ko na sinabi na ito sa kanyang mga laman, sinusubo kayo. Ang pinabawal ninyo ay pinatawad naman. Napakahalaga yung kahalagahan ng paghingi ng tawad at kapatawaran. Sabi mo nga, paano yung katarungan? Sabi mo nga, wala man kayo maganda sa katarungan kasi mayroon tayong purgatorio. Pero, kaya kung hindi tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan at kapanatagan, kasi bakit isang katotohanan na ipinamamali ng Diyos yung kahalagahan ng pagbabatawan at kapatawaran. Yun yung misteryo kung bakit ang Diyos namin ay naging tao, nagpakapako sa krus, muling nabuhay, umakyat sa langit, at ipinadala yung Espiritu Santo para higit namin pakinabangan ang kanyang awa at pagpapatawa. Kaya kung minsan sabi na natin, kung anong itinan mo, siya hinanganin mo. Anong tinatanin niyo? Sama ng loob? Huwag kayong magtaka mga hihingi ay pag-iiganti. Yun ang tinanin niyo. Ano dapat itanin niyo? Paghingi ng awa at pagpapatawa. Bakit? Tinatawag tayo nito. Bahagi at sigurado mararamdaman natin ang higit na pagkilos ng Espiritu ng Diyos. So ito po, baguhin tayo ng Espiritu na pumupusto sa atin mula sa takot tungo sa kapayapaan. Bagong kakataon na kung saan nakita natin na tayo maging daan ng pagkakaunawaan, hindi pagka-guluhan, matamo natin yung pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba at makahalaga
maramdaman natin ang biyaya ng awa at walang hanggang pagpapatawad ng ating Diyos. Nasigurado, hindi natin maramdaman na tayo pinupuspos ng Espiritu